Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula August 18 to 24, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender po as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo. Ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, magsimula na tayo. Heartbreak. Ano kaya yun? Ito mali to. Mali yung yung meaning. Kung makikita nyo kasi kita naman, no? Pero mali nga. Huwag nyo nang pansinin. Kasi napansin ko na dito sa gumawa ng deck na to, nagkamali ng print. Yung, ewan ko kung sino nag-print. Basta nagkamali. Ito, katulad lang din nung baliktad na The Magician. So, hindi ko to gagamitin. Ibang meaning ang gagamitin ko. So, magsimula na tayo. Dito kasi work to. Sa bagay, commitment naman to. Pero usually, employment to. Kasi kung may senyalis tayo dito ng relationship, di baka commitment to. Di ba? Commitment sa relasyon. Pero since wala namang relationship dito na card, di commitment sa work. So, dun sa workplace na yon, nagkaroon ng heartbreak. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Parang, dun sa mismong workplace, siguro ka-workmate o something na nangyari o mangyayari pa lang dito sa workplace ay pwede mag-cause ng matinding sadness sa iba sa inyo. Na para bang dalawa yung pwedeng scenario. Either magre-resign sila o magli-leave ng ilang araw dahil sa sama ng loob. So, ano kaya yung pinagmulan nun? Diba? Nung pain dito. Eto. Baliktad na High Priestess. So, pagbaliktad na High Priestess, ang dating sa akin, may kinalaman yan sa secret. Pero yung secret, hindi siya maganda. So, sabihin natin masamang motibo, hidden agenda, o may masamang nangyari na para bang ayaw na niyang alalahanin, binaon na lang niya sa limot, kinalimutan niya na talaga. So, ganon. So, ibig sabihin, may kadikit na negativity yung secret. High Priestess. Sa pananaw ko, ano kaya yun? So, siguro, may something na pwedeng mag-betray ng trust ng iba sa inyo. Doon sa workplace niya. Pwedeng katrabaho o tungkol sa work na pwedeng mag-cause ng pain at parang feeling betrayed yung iba sa inyo. Kasi nga, may natuklasan silang siguro, natuklasang sikreto na hindi nila lubos akalain. Na may someone palang may masamang motibo sa kanya. Ganyan. Okay? Anyways, o siguro pinaasa siya sa work. Pwede rin. Ipopromote to, pero nabaon sa limot. So, case-to-case basis.
pinangakuan, di tinupad. Deception na lang din siguro. Pwede rin. Although, mali nga yung nakalagay dito, pero nagmukhang ganun. Parang ito na rin yun, deception. Anyways, sino yung pwedeng mag-cause ng pain sa iba sa inyo? Sa linggong ito. Kaya mag-ingat, Aquarius, Leo. Pero kung nangyayari na to, ganun pa rin yung energy hanggang 24, August 24 lang naman. Punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Aquarius, di ba? Yung reading. Teka, masyadong maliwanag pa yan. So, okay, magsimula na tayo. So, anong kwento dito? Well, ang dating sa akin, may someone na para bang naghihintay. At ang hinihintay niya yung kanyang pinamili. Siguro may i-order sa iba sa inyo ngayong week na anything sa online siguro. May order sa online. Online shopping o ewan ko. Basta may order siguro. Tapos eto, naghihintay sila na dumating yung kanilang parcel o order. O baka naman kung dito mismong buyer yung naghihintay. I mean, customer. Kung di mismo yung customer yung naghihintay dito, baka yung businessman o businesswoman na umorder somewhere ng kanyang product o product. Pwede rin. Tapos hinihintay niya dumating. Kasi may merchant tayo dito parang negosyante. Tapos, parang siya yung card na naghihintay o parang balisa ba? Kaya nga sai. O siguro, wishful thinking. Kasi, ewan ko, yung laman ng isip niya ay puro pinamili. O, siguro may gusto siyang bilhin o planong bilhin. Yung iba sa inyo, kung wala talagang pera, baka mapatingin sa mga kung saan-saan na may product. Tapos ayun, mapapaisip na what if bilhin niya yon, ganon. Parang lahat na lang nang nasa isip niya yung gusto niyang bilhin. Sa linggong ito, lagi siya nag-iisip tungkol doon sa gusto niyang bilhin. O baka naman problema to sa binilhan. Baka yung iba sa inyo magkaroon ng problem sa binilhan kasi negosyante nga to. Ang tagal ng delivery o may miscommunication. Sabi nung buyer, gusto ko green. Ang dumating sa kanya, red. Red red. Nag-usap na sila. Tapos hindi pa rin yun yung dumating. Ganyan. Parang may conflict ba sa binili o bibilhin. Pero malaki chance to, sa abroad. Nasa abroad. Nasa malayo. Pwede rin naman. Nasa malayong lugar. Kung di man to abroad, di malayo talaga. Luzon, papuntang Mindanao, o Luzon, papuntang Visayas. Medyo may kalayuan.
O malayo talaga. Pwede nating, ano ba, Baguio, pupuntang Maynila, o ganun. May ilang hours ang ilalaan. Um, ano pa ba? Wala kang maisip. Anyways, punta na tayo sa susunod. Ay, may iba pa akong naisip pala. Nung may binili na siya, no? Tapos biglang nagbago isip niya. Sabi niya doon um, sa owner ng store, eh, gusto na pala niya ng red. Ayaw niya na ng green. O ganyan. Pwede rin. May iba yung isip ng bibilhin. Eh kaya lang, ang problema, na-ship na. Na-ship na yung product. O, basta gano'n. Para pong may biglaang pagbabago sa product na bibilhin na magkakaroon ng conflict. Di ko nga lang masasabi kung maayos, pero parang gano'n. Anyways, punta tayo dito sa huling deck ko. Kaya lang, sobrang laki kasi niya eh. Di ko rin nakalain, malaki pala to. Malaki pala yung card. O, di ba? Ang laki oh. Kaya, shuffle ko na siya. Dahil, I'm wasting kung ano. Isa-shuffle ko pala. Dahil ang laki nga. Anyways, basahin ko na lang. So, sabi dito, liwanag. You are doing enough. It's going to be okay. You are a fighter. Oh, sorry. You are a fighter. Ever onwards. Depression lies. There is no circumstance that is unchangeable. There is no situation that is ever hopeless. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.